Welcome to another episode of my vlog. So, happy Ghost Month sa inyo. Di ba, dito sa Taiwan ngayon, Ghost Month. Tomorrow, madami silang, magpapaypay sila, magsising sila ng mag-o-offer sa temple. So, tomorrow dito sa labas, dyan gagawin dyan sa labas, yung buong kapitbahay namin, lahat sila papaypay. So, today, nagpunta kami ng grocery. So, as part of the Ghost Month, ayan, bumili kami ng mga grocery items pang offer nila bukas. So meron ding mga crackers, mga chichirya, snacks, yan. So tomorrow pakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa nila. But for now, maghahanda muna kayo, maglilinis ng bahay. And then see you tomorrow. So today we're going to have the magpapaypay sila. So, ang mangyayari niyan, dalawang paypay time nila. Isang umaga, tapos isang hapon. So, ngayong umaga, ang gagawin nila is para sa mga ancestors. So, para sa mga hindi pa nakakaalam yung Hungry Ghost Festival. Ayan. So, they believe na once a year, lumalabas yung mga ghost para wala lang makaihalubilo sa mga taong lupa. Sa mga taong lupa daw. Pero yun yung nila. So, ngayon, mag-o-offer sila. So, sa umaga, ang gagawin is para sa mga ancestors na. Siyempre, mga nawala na din sila, di ba? Mga namatay na din. So, yun ang gagawin nila. So, ayan. Ito yung nila, yung ino-offer nila. Kailangan merong fruits, may water, may fish. Dapat meron pang mga meat. Kaso, ay, tsaka incense pala. Kailangan na din ng incense. So, ngayon, papakita ko ang gagawin nila. Nanilagay niya sa labas. Lagyan niya ng tubig. Siyempre, may mga pagkain. So, kailangan may tubig, di ba? Para nga naman, ang purpose yan is para daw pakakainin nila yung mga ancestors nila. That's all? Ah, okay. So, aantayin daw muna niya yung incense na nilagay dun sa labas. Pero kahit mga kalahati. After that, pag half na yung incense, eto naman dito. So, dito na talaga yung mga ancestors. So, hindi ako masyadong familiar dito sa ginagawa nila masyado. Kasi, dito nga sa household namin, dalawa ang religion. Kami, nung anak ko, is Catholic. And then sila naman, Taoist. Yeah. So, yun. So, once in a year, meron silang yung Ghost Festival. Hungry Ghost, di bali pinapakain nila yung mga ghost, no? So, they believe na once a year, lumalabas yung mga ghost and then nakikihalubilo nga sa atin. And then, ayun nga, pinapakain nila. And, pero ngayong umaga is, yung sa mga ancestors muna nila ang sa mga ancestors muna nila sila magpapaypay. And so hapon na mag-start ng mag-pray sila sa labas. Medyo onti lang yung tao eh. Ayan, sa labas yan ng bahay. Ayan, dyan siya magpapaypay. Ayan yung mga kapitbahay namin. Ayan. Daming no? Daming snacks. Bali kami kung ano lang yung gusto namin kainin nilang prepare namin. Dito lang tayo sa loob kasi nakakahiyang mang-istorbo ng mga magdadasal doon. So yan, lalagay lang yung incense and then naglagay siya ng incense, nagsindi ng incense and then wait intayin na lang yung maubos. So, kumbaga parang
tinatawag niya yung mga ghost and then pakakainin. So, ito namang isa, hindi niya alam ang ginagawa niya. So, makikigaya lang sa mga kapitbahay. Kasi matagal na siya. Ay, ever since, hindi talaga siya nagaganyan. Nanay niya lang. Now na wala nanay niya, wala siyang magagawa. Kundi siya lang gumawa mag-isa. While we're waiting na maubos yung incense, pakita ko yung incense. Ang dami. Tanan! Yeah, ito yung ginagamit nila instead of candles. So, aantayin lang niyang maubos yun. So, pwede niya nang itago yung mga yung mga pinrepair niya ng mga pagkain. So, during the Hungry Ghost Month, sabi mag-iingat daw kasi madaming aksidente, especially sa mga motor, ayan. And then, what else? Bawal na lumipat ng bahay, bawal mag-swimming kasi baka magalit yung mga ghosts at hilain yung paa nyo sa ilog. Yan, bawal din lumipat ng bahay. Marami silang kasabihan during the ghost month. So, during these days, ayan, July to August, walang masyadong mga nagpapakasal dito kasi it's a bad luck daw para sa kanila. So, yung mga, kung pupunta kayo dito sa Taiwan, wag na kayong magulat kapag may mga ganyan. Sa company, meron din yan. Nag-o-offer din sila ng prayer or ng food. Yung mga kasamahan namin kapag natapat yan ng during weekdays, walang tao sa company kasi lahat naka-absent. Magluluto sila sa bahay kasi ayun nga, katulad ng sabi ko, kailangan mag-prepare ng maraming pagkain. Syempre, para sa mga ghost, di ba? Pakakainin nila. So, ngayon, habang pinapakain namin yung ghost, antayin lang namin, upo muna ako. Medyo inaantok ko, 2:00 pa lang kasi. So, wait natin ulit sila, ha? Pakainin muna natin yung mga ghost. Kailangan mabait ka or else, hilain ang paa mo mamayang gabi. So, ayan guys, nag-start na sila mag-burn ng mga papers. Yun, dun, may isang area lang na pwedeng mag-burn. So, right now, the air is polluted. Dahil sa mga sinindihan na na mga papers. Ayun. Ayun, dun. Yung may usok. Yun, doon. So, antayin nating matapos. And then, pag ubos na yung pag naubos na yung mga papers, ayan, yung incense, it means busog na yung ghost. Gangster, so yun, naubos na yung yung incense, so it means busog na yung mga ghosts, they're not hungry anymore. So, niligpit na namin yung mga nasa table kanina, and pakita ko yung pakita ko yung mga products na binili namin, yung mga items na binili namin. Ayan, pangluto, juice, noodles, ayan yung mga mga chichirya. Naku, ang dami. Mabubusog na naman kami nito. O, diba? Mga favorite namin kainin. Ayan. So, tama-tama next week meron kaming bisita. Maipapakain namin sa kanila. So, ito yung mga nung umaga. Ito yung ngayong hapon. And then, nung umaga, ayun, nandun naman. Ito yung in-offer nung umaga. Kumbaga yung kung ano yung in-offer mo, hindi na siya pwedeng i-offer ulit. So ayun guys, doon nagtatapos ang ating Hungry Ghost Month Festival. So, tapos na, busog na yung mga ghosts, pwede na ulit sila bumalik sa kanilang kung saan sila galing. Ayan, may ghost na dumaan sa likod ko. And then after a year, uulitin ulit natin yun. So, every year, ganun lang po ang ginagawa natin during the Hungry Ghost. So, medyo na lang to, simplified na lang siya. Hindi na ganun ka grabe na bibili pa ng yung mga fish, mga ganun-ganun, yung mga meat. Na lang, ganyan na lang. Kasi sobrang busy na rin natin, hindi natin kayang gawin yon. And although hindi ko masyadong naintindihan lahat, pero since yun ang religion ng aking Mr. Oh, yun na naman, may multo na naman sa likod ko. Hindi, di ba, since na yun ang religion niya, kailangan nating accept, di ba? So, kung dito na rin kayo titira, mag-aasawa kayo ng Taiwanese, prepare yung sarili nyo, ganito rin ang gagawin ninyo
So, hindi tayo pwedeng magsabi na, "Ay, hindi, ayoko ng ganyan." Siyempre, i-respect natin yung kung ano man yung ano nila, di ba? Yung pinapaniwalaan nila. And I'm sure kayo din, kung ano yung religion ninyo, gano'n din ang gagawin nila sa inyo. So, maraming salamat sa panonood and sana may natutunan kayo ngayong araw na to. And yun nga, sabi ko, ingat ha, ingat kasi ghost man tayo. Till next time guys, this is your friend, Jaja Yang from Taiwan with Love.